sapagkat ikaw ang siyang naibig ng Diyos para ibalik niya sa dating tahanan. Sinabi ho ba ng Diyos kung sino ang magsasagawa para mabalik sa dating tahanan o sa tunay na iglesia? Pakinggan ninyo, pati yun, nakasulat sa Biblia. Mateo 17:10 hanggang 11. Bakit po sinasabi ng mga eskriba? Ang ating pong Panginoong Kristo nagsasalita noon. Ulitin. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Yun ang tanong kay Kristo. Ano ang sagot ng ating Panginoong Kristo? Sumagot siya, paparito nga si Elias Para ano? upang isaayos uli ang lahat ng bagay. Sa panahon pa ni Kristo, pinag-usapan na ho yun. Yung mga eskriba, yun yung mga pantas sa kautusan ng mga Hudyo. Tinanong ang ating Panginoong Kristo. At ang sabi, bakit mo sinabing paparito si Elias? Alam ba niyo yung Elias na sinasabi? Yung original na Elias? Propeta ho yun sa panahon ng Israel. Matagal na. Panahon ng haring si Ahab, ng salbaying hari. Patawarin ako kung murahin ko siya. Salbaying mo talaga. Bakit? Dahil lang yung nag-asawa sa isang babaeng pagana. At yung babaeng yon na pagana, na reyna, ay ang sinasamba ay ang Diyos ang si Baal. E anong lalong sama? Akalain ninyong ipinilit niya kay Ahab na sumamba rin kay Baal at himukin na ang bayang Israeli sumamba sa Diyos-Diyusan at patayin ang mga propeta. Sino ang nag-iisang nanindigan? Si Elias. At hinikayat niya na ang bayan ay magpaliklob sa Panginoon Diyos. Alam niyo ang nangyari kay Elias na propeta? Na kung tawagin ni Elias Tisbita sapagkat siya ay taga-Tisbi. Hindi ho namatay. Paano ho nawala yun sa mundo? Ba yun inagaw at iniyakyat ng isang karong apoy papunta sa langit. Kaya kung mayroong tao, tangi sa ating Panginoong Kristo na nasa langit, tangi pa kay Eno, na patriarka, ay si Elias. Bakit ho kinuhang buhay? Sapagkat sa panahon, isusugo uli si Elias sa iba namang katauhan. Kaya itinanong ng mga eskriba sa ating Panginoong Kristo, sabi mo, paparito si Elias. Ano sagot ng ating Panginoong Kristo? Paparito nga si Elias para isaayos ang lahat ng bagay. Ano po ibig sabihin ng isaayos? Sa ibang termino, sa anong katumbas niyan sa Ingles? Basahin mo nga sa Ingles, sa interlinear na galing sa Griego. Ang orihinal ng bagong tipan ay Griego. Kaya dala-dala ni kapatid na Arnel ang Bibliang Griego na mayroong katapat sa Ingles. Ang Mateo 17:10 hanggang 11. Yung binasa mo kanina, basahin mo nga sa Ingles at saka mo Tagalogin. And questioned him, the disciples, saying, why then the scribes say that Elias it behoves to come first? And he answering said, Elias indeed is coming and will restore all things. Ibabalik. Ulitin sa Tagalog. Sa Pilipino naman. At siya'y tinanong ng mga alagad na nagsasabi, bakit kung gayon sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan munang maunang dumating si Elias? At siya'y sumagot na nagsabi, tunay nang si Elias ay darating at ibabalik ang lahat ng mga bagay. Hindi ba yun ang tanong ko sa inyo kanina? Sino ang itinalaga ng Diyos para maisagaway ang pagbabalik na ito? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, darating si Elias, paririto si Elias, para ibalik sa dati ang lahat ng bagay. Ano ho ang inakala ng mga tao noon kung sino yung tinutukoy niyang si Elias? Ituloy natin yan sa 12 hanggang 13. Sinasabi ko sa inyong naparito na
si Elias. Ngunit, hindi nila nakilala at ginawa nila sa kanya ang anumang naibigan nila. Gayun din ang gagawin nila sa anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad Ayan. na ang tinutukoy niya ay si Juan Bautista. Alam ba niyo kung sino si Juan Bautista? Yun ho ang isinugo bago ang unang pagparito ni Kristo. Yun ang naghanda ng daan para sa pagsusugo ng Diyos sa lupa sa ating Panginoong Jesucristo. Eh bakit siya tinawag na Elias? Sapagkat ang trabaho niya ay pagpapabalik loob. Pero kung napansin ninyo ang talata, yung binasa mo kanina, kapatid na Arnel, sa New Filipino Version, sa pahina o sa Mateo 17, 10 hanggang 11, saka mo ituloy, meron lang ako ipapapansin sa mga kapatid. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Pakinggan niyo ang sagot ni Kristo. Sumagot siya, paparito nga si Elias. Hindi pa dumarating. Pero doon sa 13, o 12 muna, Sinasabi ko sa inyong, naparito na si Elias. merong Elias na hinuhulaan si Kristo noong panahon niya na darating pa lang. Pero meron ng Elias sa panahon niya na nauna pa sa kanya, si Juan Bautista. Eh di lalabas ngayon, meron tatlong Elias. Yung Elias na literal, sa katauhan, ni Elias na propeta, na umakit na sa langit ng buhay. Si Juan Bautista na sugo sa unahan ng ating Panginoong Jesucristo at yung Elias na darating pa sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sasabihin siguro sa akin na iba, baka naman meron kayong gustong isingit yan. Kaya ipinipilit ninyong tatlo ang Elias. Pero talagang si Juan Bautista lamang yan, na Elias na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Bueno, mga kapatid, marami ho namang nag-aral ng Biblia. Sa kanila ba yung sinabi ni Kristong Elias na darating, si Juan Bautista? Pakinggan natin, basahin mo muna akla. The Interpreter's Bible, a commentary in 12 volumes. Sa pahina 462 po. Hindi nyo, mga kapatid, matatalino naman kayo. Ipagpalagay ng naparito si Juan bilang Elias. Yan po ang sagot. Tinatanggap niya na si Juan Bautista ay talagang Elias sa espiritu at kapangyarihan. Kaparito na. Pero ito tanong niya, Namamalagi ang isa pang tanong. ano yun? Bakit hindi ibinalik ni Elias ang lahat ng bagay? Alin yun? Alinsunod sa pangako? Bakit hindi dumating ang ginintuang panahon? Kita nyo? Kung si Juan Bautista yung Elias na parito para magsauli at magbalik ng lahat ng bagay, bakit hindi ginawa ni Juan Bautista? Yan ang tanong ng mga nag-aral ng Biblia. Kaya ano sabi niya? Ang kontrobersya tungkol kay Elias ay waring matagal na sa atin. Hindi na matapos-tapos. Ngayon, mga kapatid, ay isang ebidensya lang yan. Gusto ko lang ihanda ang isip nyo na iba yung Elias na magsosoli ng lahat ng bagay. Iba yung Elias na magbabalik ng lahat ng bagay. Ano pa ang katunayan hindi si Juan Bautista yon? Basahin mo pa yung referensya niya. Insight on the Scriptures. Sa pahina 713 po. Sa volume 1, ano? Opo. Pagkamatay ni Juan, Ano nangyari kay Juan? pagkamatay ni Juan, Di tapos na si Juan. Si Juan Bautista yan. opo, Hindi sinabi nung wala pa si Juan. pagkamatay ni Juan, Sigurado ka bang patay na si Juan? opo sir, Mamaya yung mga kapatid na mali sa si Juan. Sige. pagkamatay ni Juan,
nakita sa isang pangitain si Elias kasama si Moises sa panahon ng pagbabagong anyo ni Jesus. Ano raw ang kahulugan nun? Ipinakikilalang mayroon pang mangyayari na tulad ng isinasagisa ng gawaing ginawa ni Elias. Patay na si Juan. Patay na yung ikalawang Elias. Pero merong nangyari na pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo kasama si Moises at saka si Elias na alinsunod sa binasa ang kahulugan nun, meron pa na mangyayari na sumasagisag din sa gawaing ginawa ni Elias. Meron talagang ikatlong Elias. Alam niyo kung sino yun? Kailan darating yon? O kailan dumating yon? Alinsunod sa hula ng Biblia? Basahin na natin sa Malakias 4:5 hanggang 6. Pakinggan nyo. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta. Pero kailan? Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Tandaan nyo, ang petsa, hindi bago ang unang pagparito ni Kristo, si Juan Bautista yon, hindi sa panahon ng mga propeta, si Elias Tispita yon. Narinig ba nyo kung kailan ito? Kailan daw? Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon? Sagot, mga kapatid, kailan ho yung dakila at kakilakilabot na kaarawan? Kailan? Sa ikalawang pagparito, hindi ba? Iba ito. Ano ang gagawin niya pagdating niya? 6. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ulit. At kanyang papagbabalaking loob. Hindi, mali ang basa. Napipilipid ka pa din, Arnel. Maaaring hindi ka siguro nakapagalit sa ganyan. Nandiyan ako ka masisisi dahil napakaaga ho nila rito. Para iayos itong lugar. Pasensya na kayo. Mag-tiis-tiis tayo. Pare-pareho naman tayong nagsasakripisyo. Hindi po. 6. At kanyang papagbabaliking loob. Hindi ba pagbabalik at trabaho? Pero anong pagbabalik yan? Pagbabalik loob. Papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Alam niyo, itong iglesia ito, kung tawagin ni anak. Anak na babae ng Sion. Ang Sion, iglesia ni Cristo, binasa na. Yung unang iglesia, natalikod. Pero hindi pumayag ang Diyos, naganap na mawala. Nagtira siya ng bini na kung tawagin ni anak na babae ng Sion. Iglesia rin. Sion din. Jerusalem din. Pero anong gagawin dito sa mga miyembrong ito? Ibabalik tayo sa original na iglesia. Sino ang magsasagawa? Yung susubuin ng Diyos na kung tawagin ni Elias na propeta bago dumating ang araw ng paghukom. Itanong natin sa mga apostol, meron nga bang ganyan? Meron nga ba ang gawaing pagpapabalik bago dumating ang ikalawang pagparito ni Kristo? Sa Gawa 3:20 hanggang 21. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinakda para sa inyo, sa makatwid ay si Jesus. Pakinggan nyo at nakatatawag pansin ito ang babasahin. Dapat muna siyang manatili sa langit. Si Kristo ho yun. Saan naroon si Kristo ngayon, mga kapatid? Sa langit. Eh bakit siya naroon pa? At hindi pa siya bumalik. Ulit. Dapat muna siyang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahong ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay. Gaya ng kanyang malaon ng ipinangako sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Kaya
akala magbabalik ni Kristo. Dahil hindi patapos ang pagbabalik na itinakda ng Diyos para sa lahat ng bagay na isasagawa ng kanyang sugong leader ng Espiritu at kapangyarihan ay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias na propeta na tagapagpabalik loob. Yung bang sinasabi niya na dapat muna siyang manatili sa langit hanggang sa panahon ibabalik ng Diyos ang lahat ng bagay. Paano pagkakasalita sa wikang Ingles? Basahin mo. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. Malapit na si Kristo. Nagsisimula na ang pagbabalik. Pero sabi, isasauli at ibabalik ang lahat. Yun ang ayokong bigyan ng kahulugan. Alin yung lahat? Ito na ba lahat? Pagka ito na, mandaan-daan na kayo. At si Yesu Kristo ay namamanaan. Ito lang ang inaantay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya, ayaw pa niyang bumaba mula sa langit sapagkat meron pang gawain dapat tapusin. Ang gawain sa uling araw, ang pagsusugo niya sa kanyang sugo sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo na nasa kanyang espiritu at kapangyarihan ni Elias. At siya nga ang nagsagawa para ibalik ang tao sa tunay na iglesia. At hindi lamang sa tunay na iglesia, ngayon naman ay ibinabalik sa orihinal na lokal na Jerusalem. Meron lang siguro problema rito. Siguro sasabihin nyo, kung si Elias ay ang kapatid na Felix Manalo. Paano ngayon? Hindi ba siya nagpahinga noong 1963? Hindi niya naisauli rin ang lahat ng bagay. Wala na ngayon dito, kapatid ng Felix Manalo. Sa pagtitipon natin ito, na ito ay kasama sa gawain pagbabalik. Paano ngayon yun? Ang ibig ba sabihin nun hindi tama yung ulang. Sapagkat hindi rin niya naibalik na lahat. Naibalik niya ang unang pagsisimula. Pero hindi kumpleto ang pagbabalik. Alam niyo mga kapatid, para sabihin ko sa inyo, ito, sagot ko muna ito. Bago yung babasahin yung sagot sa Biblia. Kanino bang gawain ito? Sagot na kayo. Ito'y gawain ibaba sa pagsusugo sa kapatid naman natin. Nagtatagpa ulit tayo ng gawain ng siya mamatay? Sagot. O ito'y pagpapatuloy. Sa mga tweet sakop ito ng gawain ng ikatlong area. Yung tao ho pwedeng mamatay. Pero yung trabaho niya hindi maaaring mamatay. Yung trabahong pagbabalik, hindi maaaring mamatay. Maliwanag kayo? Maliwanag ng Biblia. Ang aking tanong na ito, alisunod ko sa hula, sa gawaing pagbabalik na pangungunahan ng sugo ng Diyos sa uling araw bilang ikatlong Elias, na siyang magbabalik ng lahat ng bagay. Sino ang kanyang makakasama para ipagpatuloy na maibalik ang lahat ng bagay? Ha? Alam mo ba masahin mo, kapatid namin? 30. Yan. Ang leader nila'y, Ano? ang leader nila, Teka. Leader. Ibig sabihin yun ang nanguna. Yun ang nagsimula. Yun ang kapatid na Felix Manalo. Ano raw yung leader? ang leader nila ay magmumula rin sa kanila. Di ba? Huwag naman yung sabihin sa akin na hindi Iglesia ni Cristo si kapatid na Manalo. Paano kung mamatay? Paano kung mawala na? Paano kung magpahinga na? Ulitin muli ang 21, saka mo ituloy. Ang leader nila'y magmumula rin sa kanila.
Sino magtutuloy kung wala na? Ang tagapamahala nila ay titindig mula sa gitna nila. Ano ipapalit ng Diyos sa sugong leader? Yung tagapamahala. Ano nasa iglesia ngayon? Na nangunguna sa iglesia? Ang tagapamahala. Ano ho yung tagapamahala? Yun ang kasama ng Elias para ipagpatuloy, tapusin o ituloy ang gawaing pagbabalik ng lahat ng bagay. May kahalalan din ba yun? O baka naman yun gaya ng sinasabi ng ilan dyan na siguro ay self-proclaim. Baka inihalal niya ang kanyang sarili. O baka pinagbutuhan lang ng mga ministro na isunod sa kanilang akta. 21 mo na. Ang leader nila'y magmumula rin sa kanila. Ang tagapamahala nila'y titindig mula sa gitna nila. Sino naglagay? Aanyayahan ko siya, Yun ang sabi ng Diyos. Tuloy. kaya't siya na may lalapit sa akin. Bakit? Sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Ibig sabihin, hindi niya pinirisinta ang kanyang sarili. Ang Diyos ang tumawag. Katumbas ng aanyayahan ko siya para siya lumapit sa akin. Sa mga tweet, nagpapatuloy po ang kahalalan. Hindi nawala, hindi nalibing kasama ng sugo. Ang katawan ng sugo ang nalibing. Ang kaluluwa niya ang namatay. Ngunit ang trabaho niya, ang gawain niya, ang espiritu at kapangyarihan niya ay nasalin sa tagapamahala na inihalal din ng Panginoon Diyos para ipagpatuloy ang gawaing pagbabalik sa dating tahanan. Kaya itong gawaing ito, mula sa Pilipinas, hanggang sa kanluran, hanggang dito sa inyo, anong gawain ito, mga kapatid? 22. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan. At ako ang magiging kanilang Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Ano raw po ang gawain ng sugo at ng tagapamahala ng iglesia? Ang sabi ng Diyos, sila ang kanyang bunga ay aking bayan. Ako ang magiging Diyos nila. Mga kapatid, uulitin ko. Totoo man. Totoo sa Diyos. Totoo ang sugo. Totoo ang ating kaligtasan. Totoo ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Ang mga may tungkulin, totoo na kay halal ng Diyos. Totoo na tayo dapat magtalaga sa ating pagkaiglesia ni Kristo sapagkat tayo ngayon ang inaasahan ng Diyos. Ewan ko, kung mangangas pa kayong biguin ang Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos, pag ibinalik niya ang huling gawain ito, hindi na papasok ang pagtalikod. Nabigo siya mula pa kay Adan hanggang sa lahi ni Seth, hanggang sa lahi ni Noe, bigo ang Diyos. Sa lahi ni Abraham, ang Israel, nabigo ang Diyos. Sa unang iglesia, pagkamatay ng mga apostol, nabigo na naman ang Panginoon Diyos. Pero dito sa huli, sabi ng Diyos, ito ang aking bayan. Hindi na sila tatalikod sa akin. Huwag kayong mawawala, mga kapatid, sa nalulapit sa pagparito ng ating Panginoon. Alam niyo ang pangako ng Diyos, parang iglesyang tiwag ng matalikod. Ano ipinangako ng Diyos? Napakasabga ng pangako ng Diyos. Sana tumagos sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon at sa buong iglesia. 17 hanggang 20. Ngunit panunumbalikin ko ang dating kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat, pahayag ng Panginoon. Pagkat tinawag kayong itinakwil, Siyon na walang nagmamalasakit. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Pakinggan nyo. Ipapalik ko ang dating kapalaran ng mga tolda ni Jacob. Ano pa? At lulukuban ng pagmamahal ang kanyang mga tirahan. Hindi kayo mahal ng Diyos. Wala kayo dito ngayon. Tuloy natin. Ang lungsod na guho
iglesia, itinayuli ng Diyos. At ititindig ang palasyo sa angkop na dako. Yun lang. Mula sa kanila ay magbubuhat ang mga awit ng pasasalamat at ang ingay ng kagalakan. Sabik na sabik ang Diyos na marinig ang ating awit ng mga pagpupuri. Kaya hinimok namin ang buong iglesia, sumama sa pag-awit, sapagkat ang Diyos pagka tayo sumasamba. Siyang-siya, nalulunod siya. Pag nakikita niyang kayo, naghagalak, sapagkat kay mga hinirang niya at mga iglesia ni Cristo. Mga kapatid na nakipagsapalaran sa iba't ibang panig ng daigdig, malayo kayo sa aming piling, totoo. Pero hindi kayo malayo sa inyong Diyos. Kahit saan kayo naroon, basta't iglesia kayo ni Cristo, nakita niya kayo sa pagsamba, agad-agad naroon siya. Gusto niya ipadama sa inyo. Mahal niya kayo. Hindi niya kayo pababayaan. Lulukuban niya kayo ng kanyang pag-ibig. Anong laking kapalaran ng ating tinamu sa Diyos? Ano sabi ng Diyos? Ano gagawin niyo sa iglesia nito? Tuloy mo. Pararabihin ko Ulit. mula sa kanila ay magbubuhat ang mga awit ng pasasalamat Yung pababayaan ng pagsamba. at ang ingay ng kagalakan. Pararabihin ko ang kanilang bilang at di ko babawasan. Pagkakalooban ko sila ng karangalan at di sila hahamakin. Ano sabi ni Capilo kanina? Sa panalangin niya, ang unang iglesia ay ilusig ng gobyerno. Samantalang tayo naman ay kinilala ng gobyerno at narehistro. Kaya ang sabi ng Diyos, pagkakalooban ko sila ng karangalan, hindi na sila hahamakin. Nung una, sinusubsub-subsod ang mga kapatid at dugo, pinagluluran, pinagsasara ng bintana, hinahamak. Hindi ko naman sinasabing tayo napakadakila ngayon. Pero sa mata ng Diyos, mga kapatid, ano man ang trabaho nyo, gaano man kayo kaliit, sa lipunan, kayo ang pinakamalaki, kayo ang pinakadakila sapagkat kayo. Alam ba niyo kung hanggang saan patatagusin ng Diyos ang kanyang pangakong ito? Sa 20. Ang mga anak nila'y matutulad sa mga araw noong una. At ang kapulungan nila'y magiging matatag sa aking harapan. Paano mga mangusig sa atin? Parurusahan ko ang lahat ng sisikil sa kanila. Kita niyo? Hanggang saan po patatagusin ng Diyos ang pagpapala niya sa iglesia? Hanggang sa mga anak ng bawat sambahayan. Kung meron kayong mga anak na naiwan sa Pilipinas, at kung kayo anak ng inyong mga magulang na iglesia ni Cristo, mga kapatid, may pangako. Kaya ito'y taon ng sambahayan iglesia ni Cristo, sinisinop namin ang bawat sambahayan sapagkat alam namin ang buhay ng ikatitibay sa pananampalataya nagsisimula sa tatay. Kung meron kayong mga anak, naliligaw ng landas, pagtiyagaan ninyo. Sabihin ninyo, anak, kasama ka sa pangako. Bakit ka bibitiw? Bakit ko iiwan ang paglilingkod sa iyo? Kaya, mga kapatid, maaaring pagkatapos nito'y magkahiwa-hiwalay tayo at magbabalik kayo sa inyong dako. Pero gusto kong basbasan muna kayo ng Diyos. At yayaman kayo naging mapapalad na siyang maging una, pangunahin sa pagbabalik na ito sa Jerusalem. Hihilingin ko sa Ama, Ama, alalahanin mo ang mga anak mong ito. Basbasan mo sila araw-araw. Ingatan mo sila. Kung sakaling dumating ang panahon, kailangan kanila. May problema sila, Ama, sa asawa, sa anak buhay, sa pinagtatrabahuhan,
May suliranin sila sa kabuhayan. Meron silang sakit, may karamdaman. Ama, lalapit sila sa iyo. Magmamakaawa sila sa iyo. Alalahanin mo ang sandaling ito na nangako ka sa amin na kami lulukuban mo ng iyong pagmamahal at hindi mo kami pababayaan. Pagpalain kayo lahat ng Diyos, tumayo kayo tayo ko'y mananalangin. Ama, maraming salamat. Wala kaming kabuluhan, pero napakahalaga ng ginawa mo sa aming buhay. Nangangako kami sa iyo, hindi na kami tatalikod. Hindi kami aalis sa iglesia. Hindi kami magtataksil sa aming mga tungkulin. Idamay mo ang mga mahal sa buhay. Wala rito ang iba. Nasa Pilipinas, ang iba'y malayo sa kanilang piling. Pagsama-samahin mo. Pagdating ng dakilang araw, naisusugo mo na si Jesus. Alam naming malapit na siyang dumating. Isinasayos mo na lahat ng bagay. Huwag mo kaming iiwan. Sasama kami sa Kanya. Mamamatay kami sa loob ng iyong banal na iglesia. Basbasan mo ang lokal na ito ng Jerusalem. Basbasan mo ang Tel Aviv. Basbasan mo ang mga kapatid sa bansang ito. Ama, paramihin mo sila. Gaya ng pangako mo, pasiglahin mo sila. Patibayin mo sila. At higit sa lahat, huwag mo silang pababayaan. Jesus, halika sa aming piling. Lapitan mo ang mga hinirang mo. Magpagaling ka sa mga may sakit. Sa bisa ng makapangyarihan mong pangalan, gumawa ka ng mga himala sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga kaanak. Ama, patawad sa lahat ng kasalanan. Hindi ka namin gustong labanan. Ang ibang mga may tungkulin nagkukulang. Maawa ka sa kanila. Paspasan mo mga ministrong narito. Paspasan mo buong iglesia. Paspasan mo lahat ng gawain. Patawad, Ama, sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.